Pleasant day to everyone. Maraming salamat po sa Power for People sa pag-imbita sa akin. Bagamat virtual ko lang kayo makakasama, isang karangalan na kayo ay mapaglingkuran. Nitong Hunyo, naghain tayo ng resolusyon sa Senado para tignan at paimbestigahan kung bakit 2 dekada matapos ang enactment ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA ay bigo pa ring maisakatuparan ang mga pangako nito. Una na riyan ang mahal pa ring singil sa kuryente. Tayo pa rin ang isa sa mga pinakamahal ang singil sa kuryente sa buong Asya, sunod sa Japan. Pangalawa, taon-taon na lang ay nakakaranas tayo ng rotational blackouts. May mga lugar na hindi pa naaabot ng linya ng kuryente, nagtitiis pa rin sa dilim. Our power industry remains saddled with age-old problems of power interruptions due to diminishing supply, system inefficiencies, and high reliance on fossil fuel. Kung hindi nabawasan ng malaki ang singil sa kuryente, walang karapatan ng implementing agencies at EPIRA na i-claim na may na-achieve silang anumang milestone sa loob ng 20 taon. Ang batas na ito ay dapat magdudulot ng reforma sa power industry. Pero bakit back to basic cost and supply problems pa rin ang kinakaharap natin sa kuryente? Wala tayong usad. Ang pangako ng isang dekalidad, reliable, secure at abot-kayang electricity supply ay napako na. Umaasa ako na madidinig ang ating resolusyon upang matumbok at matukoy na natin kung may pagkukulang ang Energy Regulatory Commission o ERC at ang Department of Energy. Dapat panagutin kung sino ang mapapatunayang nagpabaya. Sa pamamagitan din ng ating resolusyon ay may susulong natin ang posibilidad na mabawasan at mapababa pa ang singil sa kuryente nang hindi bababa sa 2 piso kada kilowatt hour. Nakita nating ang buwis, thermal efficiencies ng mga planta ng kuryente at mas mataas na weighted average cost of capital o WACC para sa transmission at distribution ang dahilan ng mataas pa ring singil sa kuryente. At kahit wala ang mga buwis na ito, mas mataas pa rin ng 30% ang presyo ng kuryente dito kumpara sa mga bansa sa ASEAN. Napakahalaga, mga kasama, na suriin ang implementation ng EPIRA lalo na ngayong may pandemya dahil hindi lang kuryente ang pinapasan ng mga Pinoy kundi ang kawalan ng hanap buhay kasabay pa ang mataas na presyo ng bilihin, transportasyon, tubig at iba pang gastusin. Karapatan ng mga Pilipino na maningil. Every Filipino consumer deserves a reliable and sustainable supply of electricity at reasonable prices, which EPIRA promised. Kaya panawagan ko sa ating mga kasama dito sa Power for People Coalition. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating ipinaglalaban. Maaasahan ninyo ang aking suporta at patuloy na pakikiisa. Panghuli na lang po, hindi dapat maging rotational din ang mga problemang kinakaharap ng power sector. Together, let's put an end to this once and for all. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat. Sa lahat po ng nanonood ng 8 Bulaga, kinalulungkot po namin ipaalam sa inyo that Francis Magalona passed away this 12 noon. Marami siyang iniwang alaala sa atin dito sa Itbulaga, pati na sa larangan ng musika. We will surely miss him, pati na ang buong industriya. We request everyone to pause for a moment of prayers for the eternal repose of the soul of Francis. Our condolences to Pia and the family. Kiko, we love you.